Habang naglalakad pabalik sa karinderya si Gemma, ay hindi maalis sa isip niya ang mga titig ni Toto sa kanya kanina. Imposible. Huwag kang mag-overthink dyan, Gemma. Baka humopya ka na naman. Asa ng hopya? Pahinging ang isa. Ay, anak ng hopya. Tiya naman eh. Nakakagulat naman kayo. Kanina ka pa po ba dyan? Sapat na para marinig kong kinakausap mo na naman ang sarili mo. Tigilan mo na yan, Gemma. Kotang-kota ka nakakahopya. Bahagya namang namula si Gemma na napakamot na lang ng ulo. Papasok na sala siya ng may humintong tricycle sa tapat ng kanilang karinderya. Diyan na lang sa tabi. Bumaba ang ginang na lula ng tricycle. Pumasok ito sa loob ng karinderya at nagpalinga-linga. Sinalubong naman ito ng nakangiting si Gemma. Magandang araw po. Ano pong ulam ang hanap nila? Magiliw na tanong ni Gemma, ngunit tila hindi ito narinig ng kausap. Marami po kaming nilutong putahe. Meron po tayong kare-kare, adobo, sinigang, daing na bangus. Kung diet naman kayo, meron tayong adobong sitaw, pinakbet, ginatang kalabasa. Ale, yuhu! Bigyan mo ko ng isang kanin at isang ulam. Ano pong ulam ang gusto nyo? Ikaw nang bahala, inay. Tugon ng ginang saka ito umupo sa bakanting lamesa. Tia Lydia, parang dayo po yung isang ale. Hindi siya pamilyar sa akin. Nasaan ba? Hayun po sa bandang kaliwa. Palihim na kinilatis ni Aling Lydia ang bagong dating na customer. Ngayon lang din niya ito nakita, kaya naman sinabihan niya ang pamangkin na maging alerto. Sige na, ako nang maghahatid ng order niya. Tawagan mo agad si Toto kapag may napansin kang kakaiba. Heto na po ang order niyo. Salamat. Parang ngayon lang kita nakita. Hindi ka taga rito, hindi ba? Paano mo naman nasabi yun? Sa lugar na ito ako tinubuan ng utak at ng uban. Isa pa, maliit lang ang barangay 2. Ngumiti lang ang babae saka humigop ng sabaw. Maaari mo bang sabihin kung ano talaga ang pakay mo? Sigurado kung hindi ang mga ulam ko. Kung sugo ka man ng kung sino, hindi ka magtatagumpay dahil may nagpoprotekta sa amin. Alam ko, siya ang sadya ko kung bakit ako naparito. Kung nabalitaan niyo ang krimen na nangyari nito lang, malakas ang paniniwala ko na hindi isang tao ang may gawa noon kung hindi isang aswang. Napalunok na lang si Aling Lydia sa naging tugon ng babae. Pagkatapos kumain nito, ay hindi na sila nag-aksaya ng panahon at agad niya itong pinasamahan kay Gemma. Kasalukuyang nakahiga at nagpapahinga sila Toto nang biglang tumunog ang kanilang doorbell. Babe, may tao sa labas. Dito ka lang. Hayaan mo na yun. Ako nga si kasuhin mo. Baka importante. Tignan na natin kung sino. Huwag na. Mapapagod din yun kakahintay. Mukha atang walang tao. Mahigit 20 minutos nang nag-aantay sila Gemma sa labas nila Toto. Batid ng dalaga ang matinding pangailangan ng tulong ng ginang. Kaya naman hindi na siya nakapagtimpi. Toto, alam kong nandyan ka. Kapag hindi mo binuksan tong gate nyo, ako mismong wawasak nito. Bulyaw ni Gemma. Nanlaki naman ang mga mata ni Toto at bigla itong napabalikwas. Hindi niya napansin na naitulak niya pala ang nobya at nahulog ito sa papag. Agad niyang sinilip ang bintana at doon ay nakita niya ang nakapamewang na si Gemma. Naku po,
Minsan ko na nakitang ganun si Gemma. Ano naman kaya ang problema ng babaeng yun? Dali-dali siyang nag-ayos saka lumabas. Napakunot na lang ng noo ang naiwang si Lay. Oh, Gemma. Ano naman problema mo? At rinig hanggang kabilang barangay ang boses mo. Kanina pa kami dito, baka lang hindi mo alam. Halos masira ko na yung doorbell nyo kakapindot. Hindi ka naman mukhang bagong gising. Sandali. Huwag na kayong mag-away. Pasensya ka na kung nastorbo ka namin. Ako nga pala si Merced, taga Barangay 7. Teka, dun po naganap yung pag-atake, hindi po ba? Tama ka. Kaya ako naparito ay para sana hingin ng tulong mo. Mabuti na lang at sinamahan ako dito ng nobya mo. Kapwa naman na mula sila Toto. Magsasalita pa sana si Gemma nang lumabas si Lay. Sinong bisita mo, babe? Ikaw pala, Gemma. Bakit dito kayo sa labas nag-uusap? Tara sa loob. Magiliw ng paanyaya ni Lay na sinundan naman ng binata. Napatingin na lang si Aling Merced kay Gemma na nagtapon ng isang matipid na ngiti. Magkaibigan lang po kami ni Toto. Tara na po, pumasok na tayo. Sa tingin ko ay alam mo na kung anong pakay ng aking pagparito. Kailangan namin ng tulong mo. Alam kong hindi pa natatapos at nagsisimula pa lang ang pag-atake ng mga aswang sa Barangay 7. Wala pong problema. Nakahanda po kaming tumulong. Kaya lang, si Itay. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala kay Tio Pido. Isa pa, sigurado kung iyon din ang sasabihin niya. Ang unahing tulungan ng mga taong nangangailangan. Toto, anong oras? Uy, may bisita pala. Tamang-tama ang dating mo, Bong. Maganda ka. At may lakad tayo. Yun na nga bang sinasabi ko eh. Iba talaga ang kutob ko pagpunta rito eh. Maraming salamat sa inyo. Aasahan namin ang pagdating nyo. Bago umalis ay sinabihan ni Toto si Aling Merced tungkol sa mga nararapat nitong gawin. Pinayuhan din niya ang ginang na sabihan ng kanyang mga kabarangay na maging kalmado at huwag magpanik. Baka makahalata ang mga aswang at lalo silang mahirapang mahuli ang mga ito. Pag-alis nila Aling Merced ay napaupo saglit si Toto. Mukhang hindi sila makakapagpahinga kagaya ng orihinal nilang plano. So, ano ng plano, Toto? Hindi pa nga nagiinit ang puwet ko dito. Mapapasabak na tayo agad. Ano pa nga ba? Hindi naman natin pwedeng pabayaan ng mga taga-barangay 7. Pasensya ka na, Lay. Alam ko, pinangako ko magre-relax tayo dito. Pero Ano ka ba? Ang cool nga eh. Para ka palang superhero. Sa kabilang girlfriend mo, suportado kita. Andito lang ako sa tabi mo. Ibig sabihin, susama ka sa amin mamaya, Lay. Siyempre naman. Hindi naman nagustuhan ni Toto ang narinig. Alam niyang lubhang mapanganib ang kanilang gagawin at hindi siya makakapayag na may mangyari kay Lay. hindi ka pwedeng sumama, Lay. Maiwan ka dito. Kami lang ni Bong ang aalis. Pero Toto, Hindi mo ba ako narinig? Lubhang mapanganib ang misyong ito. seryosong wika ni Toto saka ito lumabas. Tama si Toto, Lay. Hindi biro ang pakikipaglaban sa mga aswang. Intindihin mo sana siya. Ayaw ka lang niyang mapahamak. Kinagabihan ay sinundo muna ni Toto si Mang Pido sa ospital. Habang naghahanda pa alis, ay sinabi ni Toto ang naging sadya ni Aling Merced. Tama ang iyong naging pasya, anak. Kung kaya ko lang sanang sumama. Ano bang sinasabi niyo, Tay? Kakalabas nila ng ospital. Ang magpahinga at magpagaling ang dapat yung intindihin. Samantala, lubhang nasiyahan ang grupo nila Gudo sa ginawang pag-atake sa Barangay 7. Kaya naman muli niyang pinuntahan sila Maria para planuhin ang susunod na pag-atake.
Oh, naligaw ka yata, Gudo. Anong yung sadya? Huwag mong sabihing umamin ka na kay Kulas. Bakit tila may bahid ng pangamba sa mukha at tono ng boses mo, Maria? Akala ko ba wala kang kinakatakutan? Napalunok ang aswang sa narinig. Inaamin niyang nasabi lang niya ang mga bagay na iyon dahil sa sobrang pagkasabik sa karne ng tao. Hindi naman sa ganon, Gudo. Nakahanda naman kaming lumaban. Hindi ba mga kasama? Nangangambang tanong ni Maria na siya namang tinanguhan ng mga kalahi. Relax ka lang, Maria. Masyado ka namang matatakotin. Naparito ko para sa isang napakagandang balita. Kaya kung ako sa'yo, tipunin mo na lahat ng mga kasama mo at makinig kayo sa sasabihin ko. Sa kabilang banda, matapos magpagaling ay nagtungo ang aswang kay Kulas para sabihin ng tungkol sa mga ginagawa ni Toto. Nandito na ako, Kulas. Ano nangyari sa'yo? At bakit ngayon ka lang? Masyado ka na yatang nagiging lagalag at nakalimutan mo na yung tungkulin mo. Naging babad lang ako sa pagmamatsyag sa magiging tinik sa lalamunan natin, Kulas. Sige, simulan mo na magkwento. Pero siguraduhin mo may saysay ang mga ipapalita mo sa akin. Palabas na ng ospital ang nakakatandang aswang Hunter at albularyo. Alam na rin ni Toto ang nangyari at natitiyak kong gaganti sila. Kasama niya pala yung nobya niyang mestisa. Magandang balita yan. Pero Kulas, may isa pang asungot. Asungot? May isa pa kasing babae na dikit kay Toto. Doon pa lang sa Maynila, hanggang dito. Sa palagay ko may gusto yung Gemma kay Toto. Natitiyak kong kapanapanabik ang mga susunod na mangyayari. Magiging abala mga ito dahil sa ginagawang pag-atake ng Gudo sa Barangay 7. Bumalik ka doon at gusto kong bantayan mong maigi ang dalawang babae sa buhay ni Toto. Kulas, yung aling ni Nidia, isasama ko pa ba? Kung tapusin ko na kaya ang buhay mo, gusto mo? Nagtatanong lang masyado ka namang high blood. At talaga sumasagot ka pa. Ito na nga, aalis na. Kinagabihan, bago umalis ay nagkita sila Toto at Gemma. Nagpaalam ang binata at inihabilin ang kanyang ama. Nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang dalawa na hindi naglaon ay nauwi rin sa pag-aasaran. Lingid sa kalaman ng dalawa ay kanina pa nakamasid ang uwak na nagsisilbing espiya at lookout. Bakit ba ibang chemistry ng dalawang to kumpara dun sa kanina? Mas maganda yung isa. Pero iba ang ngiti ni Toto kapag kasama ang isang to. Alis na kami. Dito pa lang, bugbog na ako sa'yo, Gemma. Ewan ko sa'yo, puro ka kasi kalokohan. Pero biro, mag-iingat kayong dalawa doon. Alalahanin mong may naghihintay sa'yo dito. Alam ko namang hinihintay mo ko. Sira ulo ka, inaantay ka ni Tio Pido at ni Lay. Sige na, umalis na nga kayo. Ikaw nang bahala ka, Itay, Gemma. Huwag mo ako masyado mamimiss, ha? Tanging ngiti lang ang naging tugon ni Gemma na agad napawi nang mabaling ang paningin nito sa uwak na nasa bubong na tila ba nakangiti rin. Aba, anong iningit-ingiting mo dyan? Lumayas ka nga dito. Che!
Malalim na ang gabi nang narating nila Toto ang Barangay 7. Mas tahimik ang barangay na ito at mas marami ang mga mayayabong at malalaking puno na nakapalibot sa mga kabahayan. Niyayakap ng madilim na kalangitan at tahimik na kapaligiran ang buong barangay. Grabe, hindi ba usong kuryente dito? Ang dilim at nakakapingi ang katahimikan sa buong lugar. Malamang, mag-aalas 12 na kaya? Hindi naman ito kagaya sa Maynila. Sige na, hanapin mo na yung bahay na may karatolang pula. Ayun Toto, kumaliwa ka. Tao po, Aling Merced. Pagkaraang silipin ay agad binuksan ng ginang ang pinto at pinatuloy sila Toto. Maraming salamat sa pagpunta nyo dito, Toto. Nako, wala ho yun. Tungkulin lang po talaga namin ni Bong ang tumulong. Hindi ba, Bong? Tama, wala po ba kayong tinapay dyan, Aling Merced? Uy, mahiya ka naman. Hanggang dito ba naman, Bong? Minamadali mo kasi ako kanina. Hindi tuloy ako nakakain ng mabuti. Tinapay na nga lang hinihingi. Magsasalita pa sana si Toto nang biglang kumalam ang kanyang tiyan. Natawa na lang si Aling Merced na nagtungo sa kusina. Huwag kang mag-alala. Teka, ipagluluto namin kayo. Patrice, gumising ka nga at may bisita tayo. Ano daw? Patrice? Toto, balato mo na sa akin to. Total, Millie at Gemma ka na. Pero, di ko nakasalanan kung sa akin magkagusto ha. Maya-maya pa ay tinawag na sila ni Aling Merced sa pagkainan. Pagpasensyahan nyo na ito at ito lang ang nakayanan namin. Nako, maraming salamat po. Mukhang masarap tong niluto nyo. Oo nga, mas masarap pa sa luto ni Aling Lydia. Hindi, joke lang ha. Magkasing sarap lang pala. Huwag mo ko susumbong, Toto. Pakilagay na lang yung pinggan sa kusina pagkatapos yung kumain. Andun si Patrice, siyang maghuhugas. Oh, Toto ha. Alam mo na, ako na to. Sabi mo eh. Oh, etong plato ko. Pagpasok sa kusina ay may babaeng nakatalikod. Nakasuot ito ng puting bestidang pantulog at nakaladlad ang mahaba nitong buhok. Inayos ni Bong ang sarili sa kamarahang tinungo ang lababo. Kung gusto mo, sabay na tayong maghugas ng kinainan. Nakangiting wika ni Bong. Agad na humarap ang babae na lubos naman niyang ikinabigla.